Okay guys, Monday na at August 24. Siyempre kahapon nga na parami tayo ng kain. Normal naman talaga yung na-enjoy natin yung linggo. So, eto, pag Lunes, reset na ulit. Ito yung meal prep natin guys for today's video. Okay, kahapon kasi dinamihan talaga natin yung luto ng ito barbecue yan na hindi inihaw pero pinatuyo lang sa kawali. Malakas sa anin yan kaya syempre ready na dapat yung ating cabbage rice para may pang-buffer tayo din. Half cup of rice. Ito, half cup lang talaga ito kasi meron tayong cabbage rice. At ang ating default protein. So, ganyan lang din guys. Nag-i-enjoy lang din talaga ako. Normal na tao pa rin ako. Nagiinom, kumakain ng maraming pasta, nag-soft drinks, nag-chichirya. Gaya mo lang din ako. Ang kaibahan lang siguro, pagdating ng Monday, reset na. Back to normal routine ko na ulit. So, okay, ito ha. Tackle ko lang yung about sa fasting. Okay, kasi may mga nagtatanong about sa fasting ko kung paano ko yung nasosurvive o paano ko ginagawa. Well, nagpa-fasting ako ng 16-8 sa loob na ng 2 years may get, dire-diretso guys. Hindi mo na ako basta-basta mapapakain ng almusal. Depende na lang kung outing. Tapos nandyan na yung pagkain. Yun, siguro doon. Pero pag normal days talaga, kahit sabihin mong linggo, naka-fasting ako niya. Minsan nga umabot pa ng 20 hours eh. So, ganito yan. Paano ko siya na-master? Okay, nung time na nag-aalmusal pa ako, ang almusal ko is kanin. Okay, ganun. Sinusubukan ko siyang i-delay. Di ba? Halimbawa, nagising ako ng 8. Almusal ko 8:30. Dine-delay ko siya. Ginagawa kong 9:30. Stuck muna ako ron. Pag kaya ko na ng 9:30, gagawin kong 10:30. Then, habang na-adjust ko siya ng oras, pinapalitan ko siya. From kanin, ginawa ko na siyang pandesal. Pero yung kape, hindi mawawala. Kung yung dati yung kape ko, umiinom pa ako ng 3-in-1 poison coffee. Okay. Nung kalagitnaan nun, hindi na, black coffee na lang. Ganun. Pero may asukal pa rin. Then, hanggang sa nadikit ko na siya ng 11. Nung 11 na yung almusal ko, siyempre, ano na yun, patawid na ng alas 12. Ngayon, ang ginawa ko naman, yung 11 ko, unti-unti kong pinita ng kape lang. Black coffee na may asukal. Then, hanggang sa, yun na, ginawa ko na lang siyang warm water. Ayun na, alas 12 na yung kain ko, doon na nag-start. Then, minaster ko lang din ng minaster yung, ganun, practice ko lang siya, araw-araw. So ngayon, 2 years na, hindi talaga ako nag-aalmusal. Kahit sabihin mo nag-workout ako, kaya ko pa rin. Kahit wala akong almusal. Kasi yung workout ko lang din naman, simple. Hindi siya ganun ka pang-ratratan talaga. Yung kayang-kaya ko pa rin mag-perform. At saka ang malaking factor dito guys, yung pagkain pa rin. Diyan pa rin ako uuwi kasi kung magpa-fasting ako, kailangan sigurado yung pagkain ko ngayon na may nutrition para pagising ko ng umaga, ayun yung pipigain ng katawan ko. Hindi ako manghihina. Kasi kung wala rin kung magpa-fasting ako tapos kakain ako ng kung ano-ano lang, kinabukasan wala akong energy, matamlay ako. Tsaka lakas kong bilis kong magutom. Kaya importante pa rin na piliin mo yung pagkain. Kahit sabihin mo mag-cheat day ka pa, dapat meron yan, may mga pang-buffer, may konting isisiksik kang gulay. Yan, may fiber, may karne, may protein, kahit sabihin mo cheat day. Para pagdating ng kinabukasan, may lakas ka, hindi ka parang lantang gulay. Yun, ganun lang siya kasimple. Sabi ko nga, kung sa pagkain ka tumaba, siyempre sa pagkain ka pa rin talaga papayat. Samahan mo lang yan ng regular exercise. Ciao!